Hello po, good morning. Ipasyal ko lang po kayo dito sa ating ito na po kasi yung parang last day nga namin dito kasi ayun nga parang minamadali na rin kami ng may-ari kasi sa 28 babalik na po sila sa abroad. So gusto na rin nilang bukod sa excited na sila, gusto na rin po nilang matry, matulugan o matirahan. So, ayan. Andito na po yung mga ibang mga kalat-kalat namin. Nilabas na namin kasi sa loob. Bukod po sa retouching, pag-install ng mga ilang mga accessories, naglilinis na rin po. Tapos, yung panghuli nga rin namin ginagawa is yung pagka-tile grout. Ayan. Yung gate po natin, 3 color combination po yan. Meron tayong pa-gold, meron po tayong black, tapos yung parang nakikita yung parang white na design na haba-haba is mocha blanche po yan. Pinatimpla lang po namin yan sa Nippon Paint. Mocha blanche po ang parang shade niya. Ayan. Tapos yung mga tulis-tulis na po yan, sa Shopee lang po namin yan in order. So last time kinulang, ayun, na ilagay na ni Ray yung kulang na 5 piraso. Pipinturahan na lang po siya. Tapos meron na rin po tayong ilaw dito sa poste. Tapos meron na rin po tayong address plate. Ayan. Halos hindi ko na rin tinanong yung may-ari kung ano yung mga ilalagay dito. Basta yung feeling ko na ikakaganda at babagay po dun sa unit nila. Kasi kung kakausapin ko sila, parang mauubos yung oras eh. Parang madidelay pa yung trabaho namin dito. Pabor po yun sa may-ari kasi naghahabol din po sila ng oras. So, ayan. Yung mocha blanche po natin, halos terno lang po sa color scheme nila dito sa Bria. So, hindi na po tayo lumayo. Hindi na po tayo lumayo para hindi po tayo magkaroon ng violation o ayun nga. Kasi pag iniba mo yung color scheme, matic violation yan. So, more on brown, light brown, parang off-white, parang ganun ang combination eh. So, Saturday, nandito na po kami para dalahin yung mga iba pong mga kulang na materyales, mga accessories. So okay naman na tayo, more on linis na lang. Ito naman po, isahakutin naman po ito ng basura. Yung mga debris, mga bato-bato, tiles, lupa, wala na, napahakot na po last time. So andito na po lahat yung mga kalat-kalat namin sa labas. Ayan, ilabas na po namin kasi pagkatapos po namin dito, pwede na rin po yan ilagay sa sasakyan at kami ay aalis na. Ayan, marami rin po kami naghihintay na project sa Lumina. So, kahapon, yung ating mga bintana, retouching lang naman yan ng black. Ayan, okay na po siya. May mga kumonti lang na may mga sumobra na kailangan na lang po yan pahiran. Ayan, may mga tulo-tulo. So, pakita ko lang po sa inyo. Ayan. So, halos okay na po tayo dito. Magpa-final ano tayo dito, house tour pag once na natapos na po namin. Yung dito na part, okay na. Pati rin po yung bintana, na-retouch na yan. Tapos yung mga accessories na install na ni Ray. Ito pong ating metal spandrel, pupunasan na lang po namin yan kasi naalikabukan. So, yun din po yung kagandahan sa metal spandrel. Madali lang siyang linisin. Punas-punas lang. Yung hindi na lang po dito na pipinturahan, itong ating pinto, madali na lang po yan. Meron tong mga butas-butas. Nilagyan na lang po namin ng polytop. Dahil mga lubog-lubog. Ayan, hinabol na lang po ng polytop. Ganun na lang po gawin niya. Yung ilaw natin, pwede buksan? Hindi. Ayan. So, kahapon ito po napunasan ni Bayaw yung ating PVC panel. So, okay na po dito sa loob. Nakapagwalis-walis na din ako kanina. Exercise. Tapos dito nga po pala, naglagay kami dito ng fluted panels. Ito, fluted panels po ito na 4 na piraso. Sadya po talagang nagpasobra ako. Kasi ito, gumamit po kami ng fluted panels dito para maiba lang. Ayan.
So, ang ganda. Tapos, naka-tiles po tayo dito. Tapos, ito nga po pala. Pasensya na wala tayong ilaw kasi nagkakabit po sila ng ilaw nga today. Ayan. Ayan na, oh. Ang ganda, oh. So, ito na lang po yung napili kong blinds na brown na lang. Kasi, ayun naman po yung combination namin dito. Ayan, ang ganda, diba? Halos magkakulay lang po yung ating fluted tsaka yung ating blind. So, bumagay. Yung pinaka-pintura po natin dito is bridal white. Ang ganda. Ayan. Itupi ko lang po muna ito. Ayan. So, halos na kompleto na po namin yung mga accessories. Ayan, yung ating sa bar counter. Ito, wait lang. Lalabas lang po muna tayo. Meron na lang po kasi kaming mga iilan na lang na mga lights accessories na ini-install. Ito po, sadya ko na lang pong pinalagyan ng solar light para in case na wala pong tao dito sa unit nila ma'am. Meron tayong ilaw dito sa my front extension. Doon po pala sa second floor. So, dalawa lang po yun na solar light. So, pati po yung mga... Teka lang, tabi po. Pati po yung ilaw po kasi namin sa may ceiling illumina is ano po yan? Paikot. Abi po. Paikot po yan. So, meron pa si Ray, dalawang hindi na-install. Si Kuya Limwell na lang po nag-install. Ayan. So, okay na tayo dito. So, sabi nga nila, ang ganda daw kasi naka-metal spandrel. Tapos, may ilaw din tayo dyan. Ayan. So, yung ating alulod, binago na po namin yan. Gawa ng butas-butas na rin po kasi talagang butas-butas na. Talagang butas-butas na. Ayan. I-instruct ko lang po kung saan ilalagay yung ating solar light dito. So, again po doon sa makakapanood po ng aming vlogs. Dati po talaga, hindi po talaga kami nag-a-accept sa Bulacan. Ngayon lang. So, bali, magpapalagay lang po ako ng dalawang solar light. Dito lang po sa may magkabila ang bintana para kung walang tao is meron pong ilaw. Then, bahala na po si sir kung magdagdag po siya ng solar light dito sa may poste. Pwede naman po yun. So, balikan po natin si Kuya Limwell. Pasok po tayo ulit dito para mapakita ko po sa inyo yung naging preparasyon namin sa pagtatapos ng aming renovation dito sa unit nila sa Bulacan. So, lahat na po ng mga lights accessories na install na ni Ray. Ayan. Ito po yung ating dining. Ayan po siya. Tapos, alam niyo yung kornisa namin dito. Sa totoo lang, ang kornisa po talaga, old school na. Kasi dati pa yan eh. Pero, para kasing kahit sabihin mong old school na, maganda pa rin siyang gamitin. Ito naman kasi, yan po yung pansara namin sa gap between tiles, wall, tsaka po itong ceiling. So, ito po, yung kulay po ng gate, ng Mocha Blanche, yan na lang po yung pinatner namin. Kasi halos, ayan po, halos parehas lang po sila ng kulay. Makintab lang po itong sa ating kornisa. Kasi nga po, pang kahoy po yan. Tsaka pang metal. Para hindi na rin po kami magastusan, tapos iba-ibang pintura pa. So, kaya nag-decide po ako na yung kulay ng kornisa, tsaka ng gate, tsaka ng hagdan, isa na lang. Ayan. So, natapos na rin po yung cabinets. Ayan. So, maganda rin yung combination na naging black na lang po yung ating tiles. Dapat po ito black.
yung pinaka-grout namin. Kaso, wala po kami mahanap na black dito sa Bulacan. Kaya white na lang. Okay lang din naman ang white kasi syempre naman po combination naman ng white, black, at saka brown. Tapos dito po sa kitchen, naka-PVC panels po tayo dito. Yung iba pong mga accessories na tulad po nito, sa All Home na lang po namin binili. Pero hindi po siya tricolor. Hindi po siya tricolor. Pero sabi ko nga, okay na lang din. Kasi kitchen naman to. Tapos, may ilaw naman tayo sa cabinet. Ayan po. Tricolor naman tong pin lights. Tapos, medyo rush na po talaga kami dito. Kaya sabi ko nga, kung handle na dito po expose, yung kailangan ng pang sukatan, medyo matrabaho pa yon. Kaya sabi ko kay Ray, ito na lang po yung gamitin naming handle. Napakadali lang po niyang i-install. Ilalagay mo lang siya sa pinaka-edge. Ayun, okay na, tornilyo. Mas maganda nga to kasi talagang batak na batak mo talaga yung pagkakabukas-sara, di ba? Ito po is soft close po yan. So again, yung paggawa po namin ng kitchen cabinets, actually, nag-a-advise na rin po kami sa client na aluminum na lang, mag-aluminum na lang. Kaso, ayaw po nila ng aluminum. So, siguro, lahat naman ng bagay masisira. Pero itong wood cabinets natin, naka-tiles po kasi tayo eh. Kumbaga, level up na yung gawa natin. Ito po is naka-wall tiles, yung pinaka-loob niya. Ayan. So, sabi naman nila, as long as malinis ka sa bahay, mami-maintenance mo yung pinaka-slab na hindi magkakaroon ng mga leaks, matagal naman masira ang woods cabinets. Alagaan mo nga lang. Kasi marami talaga, halos, syempre matrabaho po kasi ang cabinet. So pwede ko naman itong ibawas sa pinaka-package namin. Pero mas bet nila yung kahoy. So ewan lang, depende rin siguro sa trip nung nagpapagawa. Pero ako nga, kung magkakahoy kayo, mayroon naman mga preparasyon dyan para hindi agad anayin, di ba? Hindi agad mabulok, di ba? Unang-una, kung nakakabili tayo ng kahoy, ingatan po natin yung pinaka-slab natin na wag magkaroon ng leaks, di ba? Tapos, yun din nga ang kagandahan na level up na yung gawa, pati po yung mga ilalim is naka-tiles. So, nagpapasalamat din po ako kay Ma'am Norhuda Mashud ng pastry na client ko. Siya po kasi ang nagsuggest niya sa amin na, ma'am, gusto ko yung ilalim ng tiles, ng cabinet ko is naka-tiles. Which is, maganda rin naman talaga. At saka hindi na rin po kami nahirapan. Bawas na rin po sa gastos ng materyales. Ayan. So, siguro kung naka-tiles, lahat wall, pati yung pinaka-flooring, siguro, mahihirapan makapasok yung anay dito. Pero sabi nga ni Ray, kung hindi ka malinis, hindi mo chine-check yung mga gamit mo, malamang possible, ayun, masira, pasukin ng mga insekto. Yun, siguro sabi nga nila, di ba, kung malinis ka talagang maiiwasan natin yung mga ganung bagay. So, ito po, halos ako na po lahat ang bumili ng mga accessories ni Sir. Dual tub sink. Ito po sa TikTok lang po namin siya in order. Diartis po ang brand. Alam ko, alam nyo naman po yan. Familiar po kayo dyan. Ang kagandahan po kasi nito, nasa 7K plus. Kasama na po itong faucet. Tapos meron na rin po nito. So, kung bibili po kayo, halimbawa sa All Home, ganito kalaking sink, nasa 7,000 din, 8,000. Pero, ito lang. Tapos yung fittings niya lang. Walang gripo. Wala neto. So, kung gusto niyo pong malaman kung saan ako nag-order, mag-comment lang po kayo dyan o kaya mag-message po sa aming FB page. Pwede ko po sa inyo i-share. So, ito po is naka-top mount po ang aming installation dito. So, sabi ng iba, yung tubig daw dito is lalabas sa sobra.
Take note, hindi naman po tayo maghuhugas sa tiles. Dito po tayo maghuhugas. At kung sakali magkaroon ng talsik ng tubig dyan, pwede naman po natin siyang punasan. Sa katagalan po kasi, yung mga undermount po kasi na lababo, yung nilalagay nila ng mga grout, parang nagkakaroon ng crack-crack, tapos pinapasukan ng molds. Tapos parang hindi nagiging shaky yung ating lababo. Unlike po dito, talagang salong-salo siya. Ito po, kung makita nyo ganyan, sadya po talagang ganito ang pag-install namin. Hindi po siya nakapantay, hindi po siya nakalubog. Talagang ganito po talaga. So kung meron tumalsik dito na tubig, dahil ito naman is silicone sealant naman yan, madali lang naman po siyang punasan. Ang iniiwasan po kasi namin dito is pumasok yung tubig sa loob at tumulo sa ilalim. Ayun po yung iniiwasan namin. So kung mapansin nyo na ganito yung sa amin, i-consider nyo na lang kasi iba-iba naman po tayo ng way ng pangungontrata, lalo na po sa mga gawa, di ba? So pwedeng undermount, pwedeng top mount, pero sa amin ganito po, nakapatong. Ayan. Tapos ito pong Kalaniser, sila po ang pumili nito. Sa All Home ko naman po ito binili. Nasa 13,000 po ata to. So kung built-in stove, built-in yung ating lababo, kailangan nakaabang na po yan bago po tayo magpagawa. Kasi susukatan po yan para ikat. Ito pong kalan natin, pwede natin itong lagyan ng silicone. Pero kasi minsan, di ba inaangat-angat natin, kung tumalsik man yung mantika dyan o tubig dyan, pwede naman natin siyang punasan. Then kung magkaroon man ng leaks dito sa ilalim, walang masisira kasi nga naka-tiles po tayo. So ito, mas sinasuggest ni Ray na wag na lang i-silicone para kung magkaroon ng problema, madali lang po siyang iangat. So depende pa rin. May mga clients ako na gustong lagyan ng silicone, so lagyan natin. Pero mas masasuggest namin ni Ray na ganito na lang, pinatong lang din talaga siya. Para kung halimbawa, yan, sabi ko, pag tumalsik yung mantika, tubig, punasan na lang. Kung tumagos din sa ilalim, punasan na lang din. Kasi nakatiles naman po tayo. Tapos ito rin pong range hood, yan. Sa All Home din po namin ito binili. Siguro mga 3,000, 4,000 po ito. Ayan. Ayan po siya. Tapos dito po yung kanyang flexible duct. Tapos meron tayong outlet dito. Ayan. Tapos dito po, sa kitchen natin, siya rin yung magastos. Kasi maraming mga accessories na nilalagay. Meron tayong cutlery. Ayan. Ito nga po pala, dapat ito soft close po yung ating drawer guide. Kaso sa All Home namin siya binili. Kung kailan nalaman lang namin siya na hindi pala siya soft close, nung nabuksan na ni Ray. Sabi ko, sige, hayaan mo na lang, okay na lang din yan. Ayan, meron tayong 3 drawer dito. Tapos dito sa side, ayan. Tapos dito po, yung full out natin, sa TikTok lang din po namin to in order. Actually, sa Lazada po yan. Yung mga shop na in-orderan ko sa Lazada, meron pala sa TikTok. So, hinanap ko po sila sa TikTok. Doon na lang po ako nag-order. Ang kagandahan po kasi sa TikTok, may earnings. May pumapasok na earnings sa akin. Kahit, halimbawa, ito, pag in-order nyo po ito, meron akong 20 pesos. Diba? So, yung mga interesado dyan, at o-order din po dun sa shop, papasok po sa akin yung earnings. Tapos dito po, taglagay din po tayo ng Urban, pasingawan po ito. Pero hindi po ako post nito sa TikTok. So, depende pa rin po sa inyo kung kahoy o aluminum. Nasa pag-iingat lang po yan kung masisira o hindi. Wala naman pong permanent. Wala naman pong permanent sa mundo. Depende pa rin po yan sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, alagaan nyo yung slab, alagaan nyo yung dito sa baba, maglinis kayo, diba? I-check nyo.
Tapos, ito po yung sinasabi ko sa inyong nabitin po yung aming cabinet. So, ayaw naman ni Ray isagad. So, papangit, ang lalaki yung awang. Ayan. So, ito, medyo naglagay kami ng konting space. Hindi namin sinagad kasi meron talagang matitira. So, ang naging suggestion ko na lang po, shelves na lang. Open shelf siya na pwedeng lagyan ng picture frame o kaya ng flower base, diba? O mga display na yan. Tapos hindi ko na rin po pinakarangan dito kasi hindi natin malinisan dito. Okay na lang din po siyang open. Tapos ito po yung dining nila, sir. Yan. Tapos ito po yung kanilang mini cove dito. Nilagyan na lang din po namin ng kornisa para tumuloy po yung kornisa namin dito, paikot. Ayan po. Para kasi kung hindi namin nalagyan ng kornisa dito, mapuputol. Ayan, ang ganda na. Ito po yung ating bar counter, oh. Sa TikTok ko lang din po siya in-order. Kaya kung interesado po kayo, mag-comment lang po kayo dyan. Hindi po pala siya tricolor, pero okay na. Yung bathroom po natin, sila sir, nagpa-install po sila ng ating bathroom door. Ito po is 5K po to. Actually, ang pinaka-preferred po ni ma'am is smoke glass. Buo. Nung nag-scroll po ako sa Facebook, nakita ko po itong design na to. Kaya, sinend ko sa may-ari. Sabi ko, ma'am, parang bet ko to. Pili ka na lang kung anong mas gusto mo. So, maganda. Ito po talaga, sadya po talaga dito ang pwesto niya. Hindi dito. Kasi po, para medyo walang babakat dyan, malapit sa toilet bowl. Ito po nakatapat sa lavatory. So, okay naman po siya. Tapos, ito nga yung ating bathroom na sobrang liit, pero sobrang daming accessories din. Toilet bowl, pinalitan, lavatory. Nilagyan na lang po namin siya ng mini cabinets. Ayan. Tapos, meron din po tayo ditong heater, yung ating shower, tapos itong ating towel rack. Yung ating salamin, sa All Home Love po yung binili. Meron tayong nakalagay ng isang outlet dyan, tapos meron din tayong niche. So, ito po, lilinisan na lang. Linis na lang po kami. Sila pala. Tapos, si Bayaw naman po, tinatapos na lang po yung cleaning sa tiles po ng ating hagdan. Medyo mahirap po yan linisan gawa ng hindi po siya glossy. Matte po yan matte. Kaya, pag sumiksik talaga yung pintura, medyo kailangan talagang kuskusing. Ayan. Tapos, thinner. Pero, yun po kasi ang mas prepared namin sa staircase. Yung medyo matte lang para hindi po madulas. So, yun din po talaga ang problema. Pag ang napili nyong tiles is magaspang, mahirap linisin. Lalo na kung may nasiksikan ng pintura o nalagyan ng semento. So, lahat po dito sa baba, naka-PVC panels. Ito po ang retaso na PVC panels dito sa may baba ng hagdan, at ilalim ng hagdan, tsaka baba ng hagdan. Ito po yung mga retaso sa bahay na dinala na lang po namin dito sa unit ni sir. Ito po, libre na po to. Kasi sayang naman di ba? Napagamitan namin yan doon sa ibang client namin na hindi na rin naman nila kailangan. So, tinatabi namin. Kung may mga ganitong space na kailangan lagyan ng PVC, meron kami panlagay. So, kung bibilangin mo siguro mga 5 hanggang 6 din po yan, pero libre na lang. Ang importante, magamit pa rin siya, di ba? Instead na itapon. Tapos, lagyan natin siya ng 2 pin lights. Ayan. Tricolor din po ito. So, dito nga po pala, ito na yung TV wall accent nila. So, naka-tiles, may nilagay tayong outlet. So, parang ito na yung pinaka-background ng TV nila. So, pwede nilang i-overlap ng konti. Para may konting, touch lang din siya. So, ayan, maganda rin po ang bridal white. Pero kung gusto nyo rin po talagang puti, okay lang din. Yan, napakaganda na.
Halos mga gamit na lang po namin na nandito. Diligpitin na rin po. Yung mga wala na talagang laman, itatapon na lang din talaga. So, maya na po tayo umakyat sa taas kasi naglilinis pa. So, balik dito naman po, continue tayo sa ating staircase. Kasama dun sa mga iilang accessories na i-install is yung paglilinis. So, bali ito po is natanggalan na siya kanina ng mga dumikit na pintura. So, nilagyan ulit siya ng tile grout. Tapos, lilinisan. Tapos, i-retouch po ulit ng pintura. Ayan. So, bali yung taas, okay na po ito, 2 kwarto. Ayan. 2 room partition. May mga ilaw na rin po siya. Tapos, meron na rin po siyang blinds. Yung Korean blinds, sa TikTok lang din po yan. Yung mga ilaw, sa TikTok din po yan. Ayan. So, mainit lang. Gusto kong itry yung AC. Ayan. Yung AC nga po pala natin, nasarahan na kanina ni Ray ng silicone. Napahira na rin ng skim coat. So, i-retouch pa natin yan ng touch of gray. Ayan. Touch of gray po kasi ang wall. Touch of gray po yung ating wall, rain or shine. Ayan. So, ito po, dahil nag-i-stay po kami dito ni Ray pag Sunday, katulad ngayon, Saturday po kami pumunta, Monday na ngayon, dito po kami ni Ray natutulog. Dito. So, sabi ko nga, kahit meron na ditong higaan, hindi po namin yan ginagalaw. As is pa rin po yan. Tapos, pero yung aircon, ginagamit po namin kasi wala na kaming electric fan na, isa na lang po electric fan gamit ng tao ko. Yung isa, na lipat na sa tansa. So, okay lang din po na gamitin namin yung AC gawa ng matesting namin o ma-check namin kung nagana po ba yan o hindi. So, pasensya na sir kung tumaas yung bill mo pero eto naman po kasi is inverter po yan na TCL. Ayan. So, okay naman. Working naman yan, sir. Pagdating ng mga alas 8, alas 9, nakabukas na yan hanggang umaga, alas 5, ganyan. Pinapatay namin kasi sobrang lamig na rin 1 HP lang po yan, So, dito nga po pala sa Bulacan, maraming mga insekto. Kaya ang ginagawa po namin, i-share ko lang po sa inyo, pinix na po namin yung mga windows na nakasara na lang. Then, sinabi ko na rin kina sir, kung mag-i-stay sila, wag na po nilang buksan kasi gawa ng may mga insekto lalo ng paggabi. So, eto naman po, sabi naman ni sir is naka-aircon naman. So, okay naman na hindi na lang siya buksan. So, ito nga sabi ko sa inyo, kung hindi kayo maarte at okay na sa inyo ang mga blinds na online, ayan, malaking less din po yan. Malaking save din po yan. Kasi pwede nyo na lang i-convert yung magagastos nyo sa blinds. Pwede nyo na pong i-convert sa ibang materyales. Ayan. Natambay po na ako dito, sir, kasi masyadong mainit sa baba. Pero, ipakita po lang po natin yung kwarto ng kanilang baby. Ayan. So, ito po second room. Ayan. Mali po yung bed foam namin sa kabila. Ililipat na lang po namin mamaya. So, ito po yung kwarto ni baby. Si baby po nagtatampo gawa ng wala daw siyang aircon. Si baby kasi is only child. So, malamang tatabi rin siya sa papa at mama niya. Sa daddy at mami niya. Ayan. So, pero natutuwa siya kasi ang ganda daw ng color pink. Ang ganda daw ng kanyang ilaw. So, yung ilaw natin may mga insektong pumasok. Papaayos ko na lang po kay Ray para mawala yung mga insekto na yan. So, okay na. Kung mapapansin nyo, parang ang bed frame po natin dito is parang double. Double po ata ito Tapos kina sir is queen size po yata yung kina sir. Queen size. Ayan. O king size. So, ang ganda. Meron tayong mga outlet na nilagay dyan. Kung pagdating ng araw, palagyan ni sir ng aircon, window type or split type, may nakaabang nga tayong wirings dyan.
Tapos ito rin po is naka-ano rin po tayo. Blinds din po tayo dito. So again, kung hindi po kayo maarte, pwede na po sa inyo yung ganito. Ayan po. Bedsheet na lang ang kulang. Pero ito po sa kabila po ito pagpapalitin po namin. Ang ganda po, di ba? So ito po, sa magtatanong, ang pintura po nito is Nifty Pink ng Davis. Ayan, Nifty Pink. Ayan, Nifty Pink. So, picturean ko rin po pala dito sa kwarto nila, sir. Ayan, no. Ang bilis lang lumamig. In fairness, ang bilis lang lumamig. Picturean ko po pala. Ayan. So, dito naman po, paglabas natin ng hallway, meron din po tayong magandang pendant light. Ayan po. Tricolor. Sa Lazada ko lang po siya nabili. 4,000 po ata ito. Actually, parang ang preferred lang ni sir is mga 6 to 8 na ang tawag dito, yung parang bilog, itong ball, yung heads. Kaso wala na. Nag-compare po kasi ako ng pricing, medyo mahal pala to. Kaya yung nakita ko siya, 12 heads, tapos 4,000, okay na rin. So ito na lang po yung napili ko. Ganda, di ba? Tapos syempre, dito po sa ating bintana, meron tayong blinds. Yan. Minsan, naiipit, sumasabit. Pwede lang po natin yung galawin lang ng bahagya. Ayan, no. Ayan. So, saktong-sakto, pa-gold, pa-brown, pa-gold, diba? Ayan, ang ganda na po, diba? Sa magtatanong nga po pala kung anong pintura to, bridal white po siya ng Davis. Ayan, ang ganda rin po, diba? Hallway po natin, same na lang po yung pintura sa cornisa, mocha blanche, tapos ginawa lang po namin black yung ating yung ating handrail. Ayan, para may highlights din po siya. Hindi na po kami naglagay ng baseboard line. Doon po kasi sa baba meron kami mga tiles, wall tiles, so mapuputol lang po yung linya, kaya dito lang po sa 2 kwarto lang. Pero, okay naman po siya. So, bali, ang hindi na lang po namin nagagawa dito, kasi nga po may bagyo, is yung ating slab. Actually, meron na po itong meron na po siyang tawag dito, flexiband. Kaso, tinatimingan po namin yung pag-apply ng sista. Kaso pa, ulan-ulan. Mawawala tapos uulan. Tapos mawawala na naman. So, inaabangan po namin timing. Tapos yung mga ilaw nga po pala, okay na. Sa labas, okay na rin po siya. So, ito po kasi hindi pwedeng flexiband lang eh. Pwede po kasing ma-wash out yan katagalan, lalo na pag malakas po yung impact ng ulan, na parang natatabtab din po yung ating flexiband eh. Katulad po niyan, no, parang ayan, no. So, mas maganda po, patungan nyo po siya ng Sista waterproofing or any rubberized na pang top coat, pwede na po yun. Para medyo matagal-tagal po ang buhay ng ating slab. So, baba lang po natin to ulit ating blinds. So, ito hopefully pa-turnover namin today. Tapos, abangan nyo po sa last vlog ko. Sasabihin ko po sa inyo kung magkano po yung total na inabot po ng materyales dito. Sarado po natin. So, imagine ito po is halong may halong hardware, may halong all home, Wilcon, TikTok, Lazada, Shopee. Nabuo yung unit nila, sir. Yan. More on linis-linisan lang po kami, lalo na po sa bathroom. Ayan. Hopefully po matapos na para yung kasi ang concern ko rin is magamit ba ni client ko na to kasi syempre para ma-enjoy din po nila yung mga ilang araw. Kawawa naman, di ba, kung hindi nila ma-enjoy itong unit nila. Ang ganda pa naman. Pero ang
pagkakaalam ko po yata, isasabay na rin po yata nila yung house blessing bago sila umalis. Yan. Konti na lang naman yung mga gamit po namin dito. Yan. Pinapakita ko lang po sa inyo yung mga retouching, paglilinis, pagta-tile grout. So, kanina, ako po yung naglinis ng mga plastic dito sa ating dining. Ayan, tanggalan namin yung plastic na punasan na okay na siya. So, yung bintana dito, again, nakapix na po yan. Sarado na lang kasi meron naman silang aircon dito. Ayun po yung AC nila. 2 HP po. Ayan. 2 HP. Ayan. Kasi medyo malaki po tong unit ni Sir. Si Rain naghubad na gawa ng mainit. Nainitan kami dito kasi yung ulan, uulan, tapos biglang mawawala. Parang init lang. So, ang ganda rin po pala kahit pa-Shopee, Lazada, TikTok lang nabubuo yung unit na ganito kaganda. Ayan po.